Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, konstruksyon sa Tobetaha Ranger Station sa Palawan, tuloy-tuloy ang pagpapaganda. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Patuloy ang konstruksyon ng Phase 2 ng Tobetaha Ranger Station sa bayan ng Cagayan Silio, Palawan na sinimulan nitong April 19, 2023, isa ito sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaang panlalawigan na isinasakatuparan sa pamamagitan ng Provincial Engineering Office. Lubos naman ang pasasalamat ng Tobetaha Management Office kaugnay ng proyektong ito, ayon kay Tobetaha Reefs Natural Park Protected Area Superintendent Angelique Songco. Malaking bagay umano na mabigyan ng maayos na tirahan ang mga law enforcers na nagbabantay sa Tobetaha. We are grateful for the efforts of the provincial government of Palawan to provide our law enforcers with safe and dignified housing in the middle of the Sulu Sea, sabi ni Songco. Nagkakahalaga ng 58 million pesos ang naturang proyekto sa Tobetaha Reefs Natural Park na isang mahalagang marine protected area, dahil sentro ito ng marine biodiversity sa mundo. Nagmula ang pondo sa ibinayad na danyos perwisyo ng bansang Amerika sa Pilipinas dahil sa pinsalang naidulot ng USS Guardian noong sumadsad ito sa Tobetaha Reef noong 2013. Matatandaang noong 1993 nang ideklara ng UNESCO bilang Natural World Heritage Site ang Tobetaha Reefs Natural Park. Matatagpuan kasi dito ang nasa 75% na coral species at nasa 40% na bilang ng mga isda sa buong mundo, kaya nagpupursige ang pamahalaang panlalawigan na suportahan ang Tobetaha Management Office at tugunan ang pangangailangan dito bilang bahagi ng pangangalaga at pagprotekta sa naturang lugar. Kung ganito lang din ang gagawin natin sa lahat ng mga station natin sa Palawan, kabilang na nga ang West Philippine Sea, ay hindi na mahihirapan ang ating tropa sa paghahatid ng supplies doon. Bukod kasi sa maganda na ang pasilidad, ay kaya din itong magpalapag ng helicopter dahil may helipad na ito. Kung inuna din sana ito ng ating gobyerno gawin sa lahat ng station ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kung matatandaan natin na inubos na nga ng mga inchik ang corals sa isang bahagi ng karagatan na sakop ng Pilipinas nang hindi napapansin at tila ngayon lamang natuklasan. Sa ganitong sitwasyon ay kulang o salat ang ating gobyerno na bantayan ang buong karagatan natin sa West Philippine Sea, hindi katulad ng China na kahit sila ang nananakop ay maraming barko ang pinapadala nila. Mas mabilis ang magiging aksyon natin sana doon sa bawat galaw o masamang balak ng China sa ating bahura. Sana ay maging plano din ito ng ating gobyerno, hindi lang para sa bantayan ng ating karagatan kundi para din sa ating mga tropang sundalo na nandoon. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.